Welcome to my channel. This is Andrea Binotibitik. Meron akong ginagawa dito ngayon. Nabuksan ko na ang kanyang pangalan ay Casel na may model K2930D. Ang kanyang problem nung dumating sa upper, hindi umaandar pati yung tweeter. Nung aking tiningnan, yung sinukat ko yung output sa kanyang bawat speaker, may lumalabas dito sa kabila at dito sa itaas ay wala, sa Twitter ay wala. So ang complaint ng customer nga ay bigla na lang humina na napakalakas daw nito dati nung una nilang ginamit ito. Tapos nung ating titingnan yung kanyang speaker dito, nakakunik. Ito yung kanyang IC sa kabilang speaker sa may upper na portion na may tweeter, at ito yung sa ibaba. Ngayon, dumating na yung pyesa natin. Tatanggalin ko muna sana ito, ang IC. Ayan o, nahinangan ko na. At nung nahinang ko na, ay umandar na siya. Tapos umandar na siya yung umandar na ito na hindi ko pa napalitan ng IC. At nung isi-check ako sa tester habang pinapaandar yung sa upper portion, kung halimbawa ito nakakabit yung test probe natin sa dalawang terminal ng speaker, mababa ang reading or ang output. Tapos pag binaliktad mo ng ganyan, taas, pareho doon sa kabila. Tapos nung tingnan ko dito sa kabilang speaker, yung sa ibaba, sa lower portion or sa lower speaker, ay magkabaliktaran, ay parehos ang tunog. Ngayon, dahil magkaiba yung reading sa magkabila, na single lang naman yung kanyang volume, kung mapapansin natin dito, single input kasi yung kanyang potentiometer, lahat ay mono. Ibig sabihin ay naka mono input siya, pero may split na lang dito para maglabas sa dalawang IC papuntang dalawang speaker. Ang kanyang IC andyan, dalawa, at may tatak ito na LTK 5110. Yan yung tatak ng kanyang IC. Yan, titingnan natin dito sa ating zoom in. Makikita dito yung IC. Ayan o, TKL 5110. Ganon din yung sa isa, pero hindi na makita kasi nga ay hinugasan ko yan ng thinner. Ngayon, nung mapansin ko na iba yung reading sa habang pinapatugtog dito sa upper speaker, na kung saan dito siya nakakabit, may baliktaran. Kung baliktaran, dapat parehas yung kanyang pitik na sumusunod sa music. Pero dito sa napansin natin ay yung sa upper na kumikinikta dito, ang kanyang pitik ay magkaiba. Sana ipapakita natin dito, dahil para makita ng mga viewers natin na ano yung pitik na mababa yung pag nagbaliktad. Dapat dahil easy output, magkabaliktad, parehos lang yung kanyang pitik. Pero dahil nga sa ating mga content creator or sa mga vlogger, na pag gumagawa kasi tayo ng video, pag may music, halimbawa pinapatugtog natin na may music, ay nakaka-copyright tayo. So hindi ko maipakita na pwede ko rin maipakita na babasahin ko, pero tatanggalin ko yung speaker. Kaso naman sasabihin naman na hindi tumutunog kasi wala kayong naririnig. Ngayon, dahil kailangan na marinig nyo at makita nyo, hindi ko na napatugtugin, sasabihin ko na lang. So ang nangyari kasi ganito, magbigay tayo ng isang halimbawa dito, ayan, ito speaker, o diba, speaker yan.
Okay. So, nung habang na pinapatugtog, halimbawa, nakaganito ako sa dalawang terminal, naka-AC tayo ng 10, tapos ganito. Pagka ganyan, yung pitik ay kunti lang, napakababa lang, or mahina yung pitik. Tapos, tiningnan ko doon sa kabila, mataas yung pitik, kasi nilakasan ko yung volume. Tapos, nung binalik ko sa kabila, ay mababa ulit. Pinaliktad ko yung paghawak ng ng test probe. Tapos doon sa kabila pareho din. Pag nagkabaliktad ang test probe ay ganun pa rin, parehos lang ang pitik, pero dito sa kabila lumakas. Ngayon sinubukan kong baliktarin ng ganyan. Bumaba ulit, binaliktad ko ulit, tumaas ulit. Ibig sabihin na parang may kakaiba siyang output. Ngayon tiningnan ko dito, kinapa ko. Habang kakatapos lang ng tugtog ng music, kinapa ako dito sa ibaba. Ito, ayan o. Yan. Yung parang pinaka heatsink ng IC na yan ay nilagyan ng makapal na soldering lead. So, lalagyan natin yan ng soldering lead din na makapal. Kakapalan pa natin ng lalo para may protection itong IC. Pero, papalitan ko ng IC kasi nga hindi mo mahawakan dito pagkatapos ng pagpatugtog ko. Hindi mahawakan ito. Napakainit talaga. Kaya para balansin na yung dalawang speaker, dahil sabi ng customer ay mahina daw dahil ang lakas-lakas nito dati. Ang gagawin ko ngayon dyan ay sabay ko na palitan yung dalawa para pareho silang brand new, yung dalawang channel. Kasi nung hininang ko, itong walang tugtog or walang output, walang tunog, ito po ay hininang ko lang at umandar siya. Pero mahina or kung magkabaliktaran yung pag-test ay iba yung sa kabila, iba yung sa kabila. Kaya papalitan natin. Okay? Ang gagawin ko dito ngayon ay tatanggalin ko muna itong isang IC. Titingnan ko, hindi ko ubusin ito yung may iba ang reading saka negative to positive. Ang sabihin natin yung test probe, positive to positive, negative to negative, iba yung reading. Mababa pag negative to positive, positive to negative, yung ating test probe ay mataas yung output or yung pitik. Ibig sabihin ay makaiba siya. Ngayon ang gagawin ko ay tatanggalin ko muna itong walang tunog na tumunog nung hinangin ko. Papalitan ko ito, iiwan ko muna itong isa at i-compare ko silang dalawa. Kung lumakas ito, ibig sabihin ay ito may sira din, kaya mahina siya. Nahirapan akong tanggalin siya. Ito siya Nahirapan akong tanggalin. Bakit ka ako mahirap ito tanggalin? Kanina ko pa ito hinihinang, magkabilaan, apat-apat na paa, ay mahirap siya talaga matanggal. Ngayon, kinuha ko yung dalawang bago na ipapalit ko dito. At ayan kaya pala mahirap siya tanggalin kasi merong malapad na body na metal na nakahinang doon sa circuit. Kaya gagamitan talaga ng hot air. So hanunin ko muna yung hot air ko at iinitin ko yan para matanggal. Napalitan ko na yung isa, ito. Tapos ayun naman, tapos yung isa hindi ko pa pinalitan. Tiningnan ko ngayon yung kanyang output na may music siya, ay ito ay goods na, pareho na yung kanyang pitik. Baliktaran, kahit baliktarin ko yung kanyang speaker terminal or speaker connection sa test probe ko, ay parehos na yung kanyang tunog or yung kanyang pitik. Ganon din itong isa. Pero habang umaandar siya, kinapa ko itong dalawa. Ito ay hindi na masyadong mainit, normal na lang yung bago na IC. At itong isa ay mabilis uminit.
Buti na lang yung nabili natin ay isang set, 10 piraso. Kaya yung dalawa ay palitan ko na. Ikinumpir ko yung kanyang output, magkaparehas naman. Yung pitik dito at pitik dito sa kabila, doon sa kanyang speaker or dito sa kanyang speaker terminal, nandito lang naman din ito, yung kulay asol. Yung kabila dyan, baliktad-baliktarin ko, parehos, ganon din sa kabila. Pero umiinit na ito, ang isa. At saka kung pakikinggan ko, kahit pareho ang pitik sa speaker, pero kung pakinggan ko yung lakas, mas malakas itong isa. At yung tweeter, ang tunog ng tweeter ay malinis na. Kanina parang medyo may pagkabasag ang tunog. Kaya papalitan ko na lang din itong isa. Natagalan tayo kasi matigas siya tanggalin dahil meron siyang ground sa ilalim o sa bottom side ng IC. Kaya medyo matigas siya tanggalin kung dalawang soldering iron lang ang gagamitin. So ginamitan ko siya talaga ng hot air. At yun yung aking tanggal, ito yung hot air ko. Tapos tatanggalin ko naman yung isa at saka papalitan ng bago. Ito may bago na isa. Kaya pause muna natin at tanggalin ko muna yung isa. Sa pagtanggal ko pala ay tinanggal ko yung capacitor dito kasi mahirap kumilos at mahirap din na matunaw itong capacitor, yung kanyang balot ng capacitor. So tinatanggal ko yan. Kanina tinanggal ko itong dalawa. Ngayon ang tatanggalin ko ay tatlo na. Ito, tatlong capacitor ang tatanggalin ko kasi tatamaan ng init at matutunaw yung kanyang balot na may label. Kaya tanggalin ko muna. Okay, ito yung 4 na kapasitor na sinabi ko na tanggalin ko dito. Kanina sabi ko tatlo, pero yung ating soldering paste ay sumuot doon sa ilalim ng kapasitor. Kaya kailangan kong tanggalin yung mga kapasitor para linisin. So ito na ikabit ko na yung dalawang IC, bago na yan, at yung dalawang lumang IC ay nandun. Ayan o, hindi lang makita sa ating video. Sana yung dalawang IC, ito, ayun sila o, dalawang maliit. Ayun, tapos naman, ito laging tapos eh. Ayan o, expression na kasi, kaya hindi mawawala. Ngayon ibabalik ko muna itong capacitor. Basta yung pagtanggal ko dyan ay ginamitan ko ng hot air. Hindi ko lang makuha na ng video kasi mahirap yung wala tayong tagahawak, tapos ganyan pa yung posisyon ng ating misa, wala tayong malalagyan ng ating stand. Kaya dahil malaki ito, malaki, yan o, yan o, kung titingnan mo itong aking kamay o, ang laki yan, kasi tower yan na boombox na Bluetooth speaker. Yan yung ating papalitan o ayusin na. So ibalik ko na yung itong kapasitor. Tuloy natin. Ayan na. Hindi pinakapalan ko na ng soldering lead or tingga yung ating bottom side na magsisilbing heatsink ng ating audio IC. Ayan yung audio IC. Malabo yung ating camera. Ayan siya. Tapos ito yung kinapalan ko ng hinang or soldering lead. At naibalik ko na yung 4 na kapasitor. Ngayon asimbulin ko na ito at patugtugin natin mamaya. Dahil sabi ko lang tapos hindi nyo masundan kasi nga ay wala tayong tagahawak ng video. Tuloy natin. Ayan, nasalangan ko na siya ng ating USB. Remix tayo para iwas copyright tayo. Sabi daw pag remix walang copyright. Ayan na siya. Ito yung tweeter na hindi tumutunog. At nung hinangin ko ang kanyang IC amplifier ay tumunog siya pero hindi malinis. Tapos ito naman meron. Bakit merong tapos?
kung patugtugin ko siya dito sa kabila, pag binaliktad ko, pag ginanyan ko, yung pitik sa aking tester dyan ay mababa, ganyan lang. Tapos pag binaliktad ko, ganyan, binaliktad ko siya kanina, di ba? Kanina yung pula dito. Yan, dito yung pula. Yan o, ganyan siya. Pag binaliktad natin yung itim na dito, ayan siya. Ayan o. So parehas na. Kanina hindi. Ganun lang kaliit. Tapos pag, ayan, ipakita natin, hindi tayo magsasalita kasi mag-aagawang kami ng pagsasalita sa music. Ito, lakasan natin. Ngayon, pinakita ko sa inyo na kanina pag forward ay malakas yung palo hanggang 10, tapos pag yung hindi mawala yung tapos, pag binaliktad ay hanggang dito na siya, hindi siya aabot sa 5. Mga tulang yung pitik dito sa tester natin. At yung kalabog ay wala yon, tsaka hindi malinis yung kalansing ng tweeter. Kaya ayan, ito yung dalawang IC na ipinalit ko. Ito, dalawa. Yan siya. Yan yung tinanggal natin dito sa circuit. At ito yung brand new na dalawa. So tatakpan ko na lang ito para maayos natin kasi mahirap itong ganitong kalagayan. Tuloy na natin at ito malapit nang matapos. Nasarado ko na, na-screw ko na lahat ng screw niya sa likod. 12 at saka 4, bali 16 lahat. Ito na, pandarin na natin. Power. Off muna natin yung kanyang volume. Yan, para hindi tayo mic, bass at treble. Yan. Sa medium lang muna natin ilagay. Tapos yung volume naka-off or naka-zero or naka-minimum. Tapos salangan natin ng USB. At yan. Okay, nagpi-play na siya. Pakinggan natin. Yan. Subukan natin kung malakas na. Sige lang. So ayan na, tapos na yung ating ginagawa. Tumutunog na yung tweeter, tumutunog na yung sa taas at yung sa baba. So kapain natin, hindi naman siya mainit, hindi kagaya sa dati. Ngayon ito na, tapos na yung ating video. Dito na lang natin tatapusin ito. Maraming salamat, napakahaba ng video kong ito. Pasensya na po kasi napakahirap ito gawin. Kahit ganito lang siya, kahit maliit lang yung kanyang board, ang mahirap, hihintayin mo pa yung IC na dumating na in order. Tapos ang hirap din tanggalin ng kanyang IC sa circuit board, gagamitan ng hot air. Tapos may ground pa, ground pad pa sa ilalim ng IC. Kaya pahirapan dahil meron siyang ground. Ayan o, kaya matigas siya tanggalin kung dalawang soldering iron lang ang gagamitin ko. Kaya gumamit tayo ng hot air. Okay,
Kaya, so, sa lahat-lahat, maraming salamat. Thank you sa pagsama sa akin mula simula hanggang sa dulo sa bidyong ito. Sana ay maulit muli at magandang buhay. God bless and more power. Thank you so much. Bye-bye. Ay, siya nga pala, kung hindi pa kayo napakag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa aking mga bidyong i-upload. At pwede mo rin itong i-share. Sige nga, sige nga.